Hello po sa ating mga listeners. Ako po muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Magbabasa po tayo muli ng panibagong kwentong pag-ibig. Ihanda ng inyong mga puso at sabay-sabay po nating pakinggan ang kwentong ito. Anong ginagawa mo? Pero hindi na natapos ni Belle ang sasabihin niya. Sabihin mo sa akin, buntis ka ba? Seryosong tanong ni Troy. Hindi makapagsalita si Belle. Tinitigan siya ni Troy at naghihintay ng sagot. Sumagot ka! Mas matigas ang tono na dagdag pa nito. Napayuko si Belle. Hindi niya alam kung magsisinungaling pa ba siya o aamin. Pero wala na siyang lakas. Mahina siyang tumango. At sa isang iglap ay nagbagong mukha ni Troy. Hindi ito nagulat. Hindi rin ito nag-alala. Mas naging malamig lang. Kung buntis ka nga, dahan-dahan itong sabi. Ipalaglag mo. Parang tinusok ang puso ni Belle sa narinig niya. Napatingin siya kay Troy at hindi makapaniwala. Ganun na lang ba kadali para kay Troy ang lahat? At sa puntong yon ay isang tanong ang paulit-ulit na sumagi sa isip ni Belle. Kakayanin ba niyang ipaglaban ang batang dinadala niya kahit mag-isa lang siya? Sa unang araw ni Belle bilang kasambahay ay halo-halong kaba at excitement ang nararamdaman niya. Bitbit niya ang maliit niyang bag at ilang damit habang nakatayo sa harap ng malaking gate ng bahay na papasukan niya. Hindi niya akalain na sa edad niyang 17 ay gano'n na agad ang magiging takbo ng buhay niya na malayo sa pamilya at magsisimula ng panibagong chapter. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang doorbell. Ilang segundo lang ay bumukas ang gate at sinalubong siya ng isang babaeng nasa early 40s. Maayos manamit at may seryosong dating. Ito si Ma'am Lara. Ikaw si Belle? Diretso ang tingin na tanong nito. Opo ma'am, mahinhin niyang sagot. Saglit siyang inobserbahan ni Lara mula ulo hanggang paa. Parang ini-evaluate kung pasado ba siya o hindi. Kinabahan si Belle pero pinilit niyang ngumiti. Pumasok ka. Sabi nito sabay talikod. Tahimik na sumunod si Belle. Habang naglalakad sila papasok, ay hindi niya maiwasang mapatingin sa loob ng bahay na malaki, malinis at halatang may kaya sa buhay. Medyo nanliliit siya, pero pinatatag niya ang loob niya. Kailangan niya yon. Naupo sila sa sala para sa maikling interview. May experience ka na ba? Tanong ni Lara. Opo ma'am. Nakapagtrabaho na po ako sa kapitbahay namin. Tumutulong sa gawaing bahay. Sagot ni Belle. Marunong kang magluto? Maglinis? Maglaba? Opo ma'am, kaya ko naman po. Tumango si Lara na tila kontento sa mga sagot ng dalaga. Okay. Kailangan ko kasi ng maaasahan dito sa bahay. Kami lang ng anak ko. Wala akong time sa gawaing bahay dahil sa trabaho. Paliwanag nito. Opo ma'am, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Seryoso na sagot ni Belle. Hindi nagtagal ang usapan dahil parang nagdesisyon agad si Lara. Sige, pwede ka na mag-start. Ngayon na rin. Nagulat si Belle pero agad na tumango. Opo ma'am, salamat po. Hindi na siya pinauwi. Doon na siya agad dinala sa maliit na kwarto sa likod ng kusina kung saan siya titira. Habang inaayos niya ang gamit niya, ay may narinig siyang yabag mula sa labas. Paglabas niya ay may nakita siyang lalaki na nakasandal sa pader. Nakatingin sa kanya at may nakakalokong ngiti. Ikaw pala yung bagong kasambahay. Sabi nito. Medyo napatigil si Belle. Opo. Lumapit ang lalaki ng konti. Ako si Troy. Pakilala nito sabay abot ng kamay. Nag-alinlangan si Belle pero nakipagkamay din. Belle po. Belle. Ulit ni Troy na parang pinag-aaralan ng pangalan. Ang ganda ng name mo Bagay. Hindi na sumagot si Belle. Ngumiti lang siya ng pilit at umiwas ng tingin. Ang tahimik mo naman. Relax ka lang. Hindi naman ako nangangagat. Dagdag ni Troy. Hindi pa rin nagsalita ang dalaga. Ramdam niya na agad yung vibe ni Troy. Yung tipong sanay mang-asar at manglande. Kaya ayaw makisabay ni Belle. May boyfriend ka na ba? Biglang tanong pa ng binata.
Napatingin si Belle sa kanya na medyo nagulat. Oh, wala po. Good. Mabilis sa sagot ni Troy sabay ngiti ulit. Doon na tuluyang nainis si Belle, pero pinigilan niya. Ayaw niyang magkaroon agad ng problema sa unang araw niya. May gagawin pa po ko, sabi niya sabay iwas at balik sa kusina. Narinig pa niya ang mahinang tawa ni Troy sa likod niya. Habang naguhugas ng pinggan si Belle ay napabuntong hininga siya. Unang araw pa lang ay parang may challenge na agad. Pero pinili niyang deadmahin. Naroon siya para magtrabaho, hindi para sa kung ano paman. At kahit ang pa-cute ni Troy ay hindi siya papatol. Hindi siya pwedeng magkamali, hindi sa ganong bahay, at hindi sa ganong sitwasyon. Sa mga sumunod na araw ay halos hindi na tinantanan ni Troy si Belle. Kung nasaan si Belle ay nandoon din siya. Kapag nagwawali sa sala ay bigla na lang itong uupo sa sofa at tititigan siya. Kapag nasa kusina naman ay kunwari kukuha ng tubig, pero ang totoo ay makikipagkwentuhan lang kahit hindi naman siya pinapansin. Belle, pahingi nga ng tubig. Utos nito minsan. Tahimik lang na kumuha si Belle ng baso at inabot sa binata. Salamat. Pero mas gusto ko sana kung ikaw yung magpapainom sa akin. Biro pa ni Troy sabay kindat. Napairap na lang si Belle sa isip niya. Ang corny. Hindi siya sumagot. Sanay na siyang idedma ang mga sinasabi nito. Sa totoo lang ay medyo nakakairita na. Pero pinipigilan niya ang sarili niya. Ayaw niyang magkaroon ng issue, lalo na't bagong trabaho pa lang niya yon. Minsan naman habang naglalabas siya, sa likod ay bigla na lang itong susulpot. Grabe, sipag mo naman. Pwede bang tumulong? Sabi ni Troy. Hindi man lang tumingin si Belle. Hindi na po, kaya ko naman. Sure ka? Baka mapagod ka. Sayang namang ganda mo. Dagdag pa ng binata. Napahinto si Belle sandali, pero hindi pa rin siya sumagot. Tinuloy lang niya ang ginagawa niya. Sa totoo lang ay naiilang na siya. Hindi na siya komportable, pero iniisip niya ay lilipas din yon. Baka trip lang ni Troy mang-asar. Hanggang sa dumating yung araw na hindi na niya inaasahan. Hapon yon at medyo tahimik sa bahay. Wala si Ma'am Lara dahil nasa trabaho. Si Belle naman ay naglilinis ng kwarto ni Troy dahil inutusan siya kanina. Habang nag-aayos siya ng kamay, bigla niyang narinig na bumukas ang pinto. Paglingon niya ay si Troy. Ah, ikaw pala, sabi nito. Sabay pasok at isinara ang pinto. Medyo kinabahan si Belle. Maglilinis lang po ako. Saglit na lang po ako. Relax ka lang. Putol ni Troy. Hindi kita papagalitan. Hindi gusto ni Belle yung tono nito at parang may kakaiba. Lalabas na po ako, sabi niya. Sabay kuha ng basahan niya. Pero bago pa siya makalapit sa pinto, ay hinarangan na siya ni Troy. Napaatras si Belle. Bakit mo ba ako iniiwasan? Seryosong mukha na tanong ni Troy. Hindi po, sagot ni Belle, pero halatang hindi siya komportable. Hindi? Halos hindi mo nga ako kausapin, sabi ni Troy sabay lapit. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Belle. May trabaho lang po kasi ako. Excuses. Putol nito. Bigla siyang kinorner ni Troy sa gilid at wala na siyang matakbuhan. Sir Troy, huwag po. Kinakabahan na sabi ni Belle. Pero parang hindi ito nakikinig. Nakatingin lang ito sa kanya na parang may ibang iniisip. Alam mo, ang tagal ko nang gustong gawin to. Mahina nitong sabi. At bago pa makaiwas si Belle, ay lumapit si Troy at akmang hahalikan siya. Nanlaki ang mata ng dalaga. Tinulak niya si Troy pero mas malakas ito. Huwag po! Halos pabulong pero may takot sa boses niya. Pero sa eksaktong sandaling yon ay bumukas ang pinto. Anong ginagawa niyo? Parehong napalingon sina Belle at Troy. Nakatayo sa may pintuan si Ma'am Lara. Mabilis na umatras si Troy na parang walang nangyari. Nothing, ma. Walang emosyon ang mukha ni Lara habang tinitingnan sila. Ilang segundong katahimikan. Tapos walang sabi-sabi, naglakad palabas si Troy.
Iniwan si Belle na nakatayo lang doon at nanginginig pa. Akala niya kakausapin siya ni Lara. Tatanungin kung okay lang ba siya o kung anong nangyari. Pero hindi. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ng anak ko? Malamig na tanong ni Lara. Nagulat si Belle. Ma'am, inutusan niyo po akong maglinis. Alam ko. Putol nito. Pero hindi ko sinabing lumandi ka sa kanya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Belle. Hindi po ma'am, wala po akong… Tumigil ka. Matigas na sabi ni Lara. Hindi na nakapagsalita si Belle. Alam ko na katulad mo. Nagpapakabait sa umpisa. Tapos mga akit ng anak ng amo. Dagdag nito na nakataas ang kilay. Nanikip ang dibdib ni Belle. Gusto niyang sumagot at gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya. Pero hindi niya magawa. Hindi po ganun. Enough. Putol ulit ni Lara. Tigilan mo ang anak ko. Hindi ikaw ang klase ng babae na gusto kong makatuluyan niya. Diretsyong tumama kay Belle yung mga salita. Masakit. Sobrang sakit. Hindi siya makapaniwala. Siya na nga ang muntik mapahamak at siya pang napagbintangan. Pero wala siyang choice. Magtrabaho ka ng maayos. Yun lang ang dahilan kung bakit ka nandito. Malamig na dagdag ni Lara. At pagkatapos nun ay tumalikod na ito at umalis. Iniwan si Belle na mag-isa sa kwarto. Tahimik siya. Pero sa loob niya ay parang sumasabog na. Napapikit siya at pilit pinipigilan ng luha na gustong tumulo. Ang unfair. Siya na nga yung umiwas. Siya na nga yung walang ginawa, tapos siya pa ang mali. Napakuyom ang kamay niya. Kung hindi lang niya talaga kailangan ng trabaho at kung may iba lang siyang mapupuntahan, ay hindi niya hahayaan na bastusin siya ng ganon. At hindi niya sana palalagpasin yung mga salitang binitawan ni Lara. Pero wala. Kailangan niya ng trabaho para sa pamilya niya, para sa sarili niya. Kaya pinili na lang niyang lunukin lahat. Yung galit, yung sakit, at yung hiya. Huminga siya ng malalim, saka pinunasan ng gilid ng mata niya. Tiis lang, Belle. Bulong niya sa sarili. Dahil sa mga oras na yon ay wala siyang choice. Nagpatuloy si Belle sa trabaho kahit ramdam na ramdam niya ang bigat ng sitwasyon sa loob ng bahay na yon. Hindi na nawala sa isip niya yung nangyari sa kwarto ni Troy at lalo na yung mga salitang binitawan ni Ma'am Lara. Sa tuwing nakikita niya ito'y automatic na umiiwas siya ng tingin. Tahimik lang, sunod sa utos at walang reklamo. Ganun na lang siya araw-araw. Si Troy naman ay parang walang nangyari. Ganun pa rin, makulit, pasimpleng biro at minsan mas lumalala pa. Pero napansin ni Belle na mas nagiging agresibo na ito. Hindi na lang basta salita. Minsan nahawak sa braso niya, minsan naharang sa dadaanan niya, at minsan lalapit ng sobra. Belle, miss mo na ba ako? Biro nito minsan habang nasa kusina si Belle. Hindi siya sumagot. Tinuloy lang niya ang paghihiwa ng gulay. Grabe ka naman. Parang multo lang ako sa'yo. Dagdag pa ni Troy. Sa loob-loob ni Belle, sana nga multo ka na lang. Pero hindi niya sinabi. Mas pinili niyang manahimik. Araw-araw, ganun ang routine niya. Trabaho, iwas at tiis. Hanggang sa isang umaga ay tinawag siya ni Ma'am Lara. Belle, seryosong tono nito. Opo, ma'am. Aalis ako bukas. May business meeting ako sa Singapore. 3 days akong wala. Sabi nito. Saglit na napatigil si Belle. Mag-iingat kayo dito sa bahay. Asikasuhin mo si Troy. Dagdag ni Lara. Hindi alam ni Belle kung anong mararamdaman niya. May parte sa kanya na parang gumaan. Wala si Lara na lagi siyang pinagbabantaan ng tingin. Pero mas malakas yung kaba dahil maiiwan siya kasama si Troy. Opo, ma'am. Sagot niya kahit medyo kinakabahan na. Kinabukasan ay umalis si Lara ng maaga. Tahimik ang bahay. Sobrang tahimik. Si Belle ay naglinis na lang agad para hindi siya mag-isip ng kung ano-ano. Sinubukan niyang maging busy buong araw. Pero hindi niya maiwasan ang kaba. Bandang hapon ay narinig niya ang pinto ng kwarto ni Troy na bumukas.
Lumabas ito na naka-shirt lang at shorts. Hawak ang phone. Uy, tayo na lang pala ngayon. Parang natutuwa pa na sabi nito. Hindi sumagot si Belle. Relax ka lang. Hindi naman kita kakainin. Dagdag pa ng binata. Napairap si Belle sa isip niya. Tinuloy lang niya ang ginagawa niya. Lumipas ang ilang oras ay pilit niyang iniiwasan si Troy. Pero parang sinasadya nitong magpakita sa kanya. Hanggang sa gumabi na. Nasa kusina si Belle at naguhugas ng pinggan. Akala niya'y okay na. Akala niya'y makakalusot siya sa araw na yon nang walang problema. Pero nagkamali siya. Narinig niya ang mabibigat na yabag papalapit. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Tulog na ako kanina pero naalala kita. Mahina pero may kakaibang tonong boses ni Troy. Kinabahan si Belle. May gagawin pa po ko. Pilit kalmado na sabi niya. Ang dami mo namang dahilan. Sagot ng binata. Bago pa makaalis si Belle ay hinawakan siya sa braso. Bitawan niyo po ko. Kinakabahan na sabi ni Belle. Pero mas lalong humigpit ang hawak ni Troy. Bakit ba ang hirap mong kausapin? Medyo seryoso ng tono nito. Wala po akong ginagawang mali. Yun nga eh. Putol ni Troy. Gusto ko lang naman na maging close tayo. Tinangka ni Belle na kumawala. Hindi po ako komportable. Pero hindi na siya pinakinggan ni Troy. Mabilis sa mga sumunod na nangyari. Pinilit ang kawawang dalaga. Kahit anong tanggi niya at kahit anong pilit niyang lumayo. Wala siyang laban dahil mas malakas si Troy, mas may kontrol at mas walang pakialam. Sa gitna ng katahimikan ng bahay ay walang nakarinig sa tahimik niyang paghingi ng tulong. Walang sumaklolo, walang pumigil. At sa gabing yon ay tuluyang nadurog ang mundo ni Belle. Pagkatapos ng lahat ay iniwan lang siya ni Troy na parang walang nangyari. Katahimikan, parang normal lang. Si Belle ay naiwan sa sahig, nanginginig at hindi makagalaw. Hindi siya makaiyak. Parang naubos lahat ng lakas niya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo lang doon. Hanggang sa unti-unting bumalik sa kanyang realidad. Anong gagawin ko? Napahawak siya sa sarili niya na parang pilit binubura yung nangyari. Pero hindi na mabubura, hindi na maibabalik. At ang mas masakit, ay alam niyang wala siyang kakampi. Si Lara, na sigurado siya pang sisisihin. Si Troy, na wala namang balak managot. At si Belle, isa lang siyang kasambahay. Walang boses, walang laban. At doon na siya tuluyang napaiyak. Nang tahimik, pigil na iyak dahil ayaw niyang marinig siya. Ayaw niyang marinig siya ni Troy. Sa gabing yon ay hindi siya nakatulog. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama, yakap ang sarili. Paulit-ulit sa isip niya yung nangyari. Paulit-ulit na sakit. Paulit-ulit na takot. At sa bawat segundo ay mas lalo niyang nararamdaman na mag-isa lang siya. At walang ibang tutulong sa kanya kundi yung sarili niya. Pero paano? Paano siya babangon? Kung gano'n na ang nangyari sa kanya. Simula nung gabing yon ay biglang nagbago si Troy. Hindi na siya yung makulit, yung pabiro at yung laging nakasunod kay Belle kung saan-saan. Parang bigla na lang siyang naging normal ulit at parang wala lang nangyari. Kung dati halos hindi niya tantanan si Belle, ngayon ay kabaliktaran na. Deadma lang. Hindi na siya pinapansin, hindi na kinakausap at parang hindi sila nagkakasalubong sa iisang bahay. Pero para kay Belle, hindi ibig sabihin noon ay okay na ang lahat. Sa totoo lang ay mas lalo siyang nahirapan. Kasi gabi-gabi, siya na lang mag-isang bumabalik sa nangyari. Siya lang ang may dalang bigat. Siya lang ang nasasaktan. Tuwing gabi, kapag tapos na ang lahat ng gawain at nasa maliit niyang kwarto na si Belle, ay doon na siya tahimik na umiiyak. Pinipigilan niyang may makarinig, kaya minsan tinatakpan pa niya ang bibig niya habang umiiyak para lang hindi lumakas ang hikbi niya. Paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili niya kung bakit nangyari yon, kung may nagawa ba siyang mali, kung kasalanan ba niya. Pero kahit anong isip niya ay wala siyang mahanap na sagot. Ang alam lang niya ay nasaktan siya at wala siyang magawa para ipaglaban ang sarili niya.
Wala siyang lakas ng loob magsumbong. Wala siyang kakampi. At higit sa lahat ay natatakot siya. Lumipas sa mga araw hanggang sa naging linggo. Sinubukan niyang maging normal ulit. Gawin ang trabaho niya, umiwas, manahimik. Pero may napapansin na si Belle na kakaiba sa katawan niya. Madalas siyang nahihilo. Minsan bigla na lang siyang nasusuka kahit wala naman siyang kinakain na masama. Inisip niya noong una, baka pagod lang. Baka dahil sa stress. Pinilit niyang baliwalain kasi ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano. Pero habang tumatagal, ay hindi na niya ma-ignore. Isang umaga, habang nagsiserve siya ng breakfast kina Lara at Roy, ay bigla siyang nakaramdam ng hilo. Parang umiikot ang paligid niya. Napahawak siya sa mesa, pero hindi sapat. Bigla siyang nawalan ng balanse. Belle? Napatingin si Lara sa kanya. Napahawak si Belle sa gilid ng mesa at pilit pinipigilan ng sarili na matumba. Pero kasabay nun ay bigla siyang nakaramdam ng pagsusuka. Excuse me po. Mabilis niyang sabi sabay takbo, papunta sa kusina diretso sa banyo. Doon na siya tuluyang naduduwal. Wala man halos lumabas, pero ramdam na ramdam niya yung hilo at pangihina. Maya-maya ay sumunod si Lara sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Medyo matalim ang tingin na tanong nito. Okay lang po ma'am, nahilo lang po siguro. Pilit inaayos ang sarili na sagot ni Belle. Hindi agad nagsalita si Lara. Tinitigan lang siya na parang may iniisip. Teka, buntis ka ba? Bigla nitong tanong. Parang tumigil ang mundo ni Belle. Napatingin siya kay Lara at nanlalamig ang buong katawan. Hindi siya agad nakasagot. Ramdam niya ang kaba na unti-unting umaakyat sa dibdib niya. Marahan siyang napalunok. Hindi po ma'am. Mahina niyang sagot sabay iling. Hindi niya alam kung naniniwala si Lara o hindi. Pero bago pa ito makapagsalita ulit ay napatingin siya kay Troy. Napansin din ni Belle. Si Troy ay parang nasamid. Bigla itong napakapit sa baso ng tubig at uminom agad. Halatang na-shock pero mabilis ding bumawi. Ma, baka napagod lang yan. Ang dami niyang ginagawa dito eh. Sabat nito. Tumango si Lara na parang hindi na rin nag-isip pa. Magpahinga ka muna sandali, Belle. Sabi nito pero hindi pa rin nawawala yung duda sa boses niya. Opo, ma'am. Sagot ni Belle. Tahimik siyang bumalik sa kusina pero ang isip niya ay ang gulo na. Hindi na siya mapakali. Kinabukasan ay maaga siyang nagpaalam. Ma'am, may bibilin lang po ako sa bayan. Sabi niya kay Lara. Hindi na ito nagtanong pa. Sige, bilisan mo lang. Opo. Mabilis siyang umalis. Dala ang kaba na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung tama bang gagawin niya, pero kailangan niyang malaman ng totoo. Pagdating niya sa butika ay medyo nanginginig pa ang kamay niya habang bumibili ng pregnancy test. Nahihiya siya, kinakabahan, pero tinapangan niya. Pagka-uwi niya sa bahay ay dumiretso siya agad sa kwarto niya. Isinara niya ang pinto, saka siya naupo sa kama. Katahimikan. Walang ibang tunog kundi ang malakas niyang tibok ng puso. Kinuha niya ang test, saka sinubukang sundin ang instructions. Ilang minuto lang ang lumipas, pero pakiramdam ni Belle ay sobrang tagal. Hindi siya makahinga ng maayos, hanggang sa lumabas ang resulta. 2 linya, confirmed. Buntis siya. Parang bumagsak ang mundo niya. Napatingin lang siya sa hawak niya at hindi makapaniwala. Parang gusto niyang itanggi, pero malinaw naman ang nakita niya. Hindi. Mahina niyang bulong, pero kahit anong pilit niya ay hindi na mababagong resulta. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata niya. Hanggang sa tuluyan na siyang napahagulgol. Hindi niya na napigilan. Umiyak siya ng umiyak. Hawak ang test habang nakaupo sa gilid ng kama. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Gusto niyang ilabas lahat ng galit, lahat ng sakit. Pero wala siyang magawa. Wala siyang pwedeng lapitan. Wala siyang pwedeng sabihan. Mag-isa na naman siya. At ngayon ay mas mabigat na dahil hindi na lang siya ang apektado. May batang nadamay.
Lumipas ang ilang oras pero hindi pa rin siya makalma. Hanggang sa bandang hapon ay narinig niya ang boses ni Troy sa labas. "Belle!" Nanigas si Belle. Hindi siya sumagot. "Alam kong nandyan ka." Dagdag nito. Wala siyang choice kundi buksan ang pinto. Pagbukas niya ay agad siyang hinawakan ni Troy sa braso at hinila siya papasok ulit. "Anong ginagawa mo?" Pero hindi na natapos ni Belle ang sasabihin niya. "Sabihin mo sa akin, buntis ka ba?" Seryosong tanong ni Troy. Hindi makapagsalita si Belle. Tinitigan siya ni Troy at naghihintay ng sagot. "Sumagot ka!" Mas matigas ang tono na dagdag pa nito. Napayuko si Belle. Hindi niya alam kung magsisinungaling pa ba siya o aamin. Pero wala na siyang lakas. Mahina siyang tumango. At sa isang iglap ay nagbagong mukha ni Troy. Hindi ito nagulat. Hindi rin ito nag-alala. Mas naging malamig lang. "Kung buntis ka nga." Dahan-dahan itong sabi. "Ipalaglag mo." Parang tinusok ang puso ni Belle sa narinig niya. Napatingin siya kay Troy at hindi makapaniwala. "Anak ko yan. At hindi pwede yan. Hindi pwede na malaman ng mom ko. Hindi pwede na masira lahat dahil dyan." Parang normal lang ang sinasabi na dagdag pa nito. Hindi makasagot si Belle. "Gets mo ba?" Tanong pa ulit ni Troy. Tahimik lang si Belle. "Bahala ka. Pero ayusin mo yan. Huwag kang gagawa ng gulo dito." Dagdag ni Troy, sabay bitaw sa braso ng dalaga. Pagkatapos nun ay tumalikod na ito at umalis. Iniwan siyang nakatayo lang doon. Hindi makagalaw. Hindi makapagsalita. Unti-unting pumatak ang luha ni Belle. 1, 2, hanggang sa tuloy-tuloy na. Napaupo siya sa sahig na parang nawala ng lakas. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang lahat. Nakatulala lang siya sa kawalan habang tahimik na umiiyak. Sa dami ng nangyari, pakiramdam niya ay ubos na siya. Pero wala pa ring katapusan ng sakit. Lalo't mag-isa lang siya. Hindi na nawala sa isip ni Belle yung sinabi ni Troy. Paulit-ulit yon na parang echo sa utak niya. Na nais nitong ipalaglag ang bata. Kahit anong pilit niyang itaboy ay bumabalik at bumabalik. Hindi siya makatulog ng maayos at hindi siya makakain ng maayos. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalamon ng takot at sakit. Pero sa gitna ng lahat ng yon ay may isang bagay siyang sigurado. Hindi niya kayang gawin yon. Hindi niya kayang patayin ang batang nasa loob niya. Oo, masakit. Oo, hindi niya ginusto kung paano nangyari. Pero anak niya pa rin yon. Parte niya. At kahit gaano kahirap tanggapin ay hindi niya kayang alisin ang buhay na yon na walang kalaban-laban. Kaya isang gabi, habang tahimik ang buong bahay ay nagdesisyon si Belle. Aalis siya, walang paalam, at walang kahit anong paliwanag. Tahimik siyang nag-impake ng mga gamit niya. Ilang damit lang, konting pera na naipon niya at yung pregnancy test na hindi niya pa rin maitapon. Parang gusto niya itong itago bilang paalala ng lahat ng nangyari. Mabilis pero maingat ang kilos niya dahil ayaw niyang may makapansin. Pagkatapos niyang mag-empake ay sandali siyang tumigil sa loob ng kwarto niya. Tumingin siya sa paligid, sa maliit na espasyo na naging tahanan niya kahit papano. Salamat na lang. Mahina niyang bulong. Hindi man naging maganda ang karanasan niya sa bahay na yon, ay doon pa rin nagsimula ang lahat. Doon niya naranasan ang sakit, pero doon din siya natutong lumaban. Huminga siya ng malalim, tapos dahan-dahan siyang lumabas. Tahimik ang buong bahay, walang ilaw sa sala at walang ingay. Siguro tulog na sina Lara at Troy. Hindi na siya lumingon. Dire-diretso siyang naglakad palabas ng gate. At sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay malaya siya. Pero kasabay ng kalayaan ay ang bigat din ng responsibilidad na dala niya. Wala siyang kasiguraduhan kung anong mangyayari sa kanya. Pero tuloy pa rin siya. Sumakay siya ng jeep, hawak ang bag niya, habang nakatingin lang sa labas. Madilim ang paligid, pero sa loob ni Belle ay mas madilim pa. Tahimik lang siyang umiiyak. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang pamilya niya. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang lahat. Pero wala na siyang ibang mapupuntahan.
Pagdating niya sa probinsya ay madaling araw na. Tahimik pa ang paligid, pero may ilaw na sa maliit nilang bahay. Paglapit niya, ay nakita niyang nanay niya sa may pintuan. "Bel?" Gulat na sabi nito. Hindi na nakapagsalita si Bel. Pagkababa niya ng bag ay bigla na lang siyang napaiyak at tumakbo papunta sa nanay niya. "Ma?" Halos pabulong pero puno ng sakit ang boses niya. Agad siyang niyakap ng nanay niya. "Anong nangyari, anak?" Nag-aalalang tanong nito. Hindi agad nakasagot si Bel. Umiyak lang siya ng umiyak. Maya-maya ay lumabas ang tatay niya. "Ano yan?" Medyo matigas ang boses nito. Pagkakita kay Bel ay napakunot ang noon nito. "Bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa trabaho ka?" Tahimik pa rin si Bel. Hanggang sa unti-unti niyang sinabi ang lahat. Hindi buo, hindi diretso pero sapat para maintindihan ng pamilya niya ang nangyari. Tahimik na nakinig ang nanay niya habang umiiyak din. Pero ang tatay niya ay unti-unting nagdilim ang mukha nito. "Ano? Halos pabulong pero ramdam ang galit. Ginawa niya yun sa'yo?" Nanginginig ang boses na tanong nito. Napayuko si Bel. Hindi na niya kinailangang sumagot. "Sino?" Tanong ulit ng tatay niya. "Yung anak ng amo ko, tay." Mahina na sagot ni Bel. Napakuyom ang kamao ng tatay niya. "Walang hiya!" Galit na sabi nito. Parang gusto nitong sumugod at parang gusto nitong hanapin si Troy at singilin. "Pupuntahan ko yun!" Bigla nitong sabi. Agad na humawak si Bel sa braso niya. "Tay, huwag na po." "Hindi pwede to! Anak kita!" Sigaw nito. "Alam ko po pero wala po tayong laban." Umiiyak na sabi ni Bel. Tahimik na napahinto ang tatay niya. Doon niya na-realize ang katotohanan na mahirap lang sila. Walang pera, walang koneksyon, at yung taong kalaban nila ay mayaman. "Anong magagawa natin?" Mahina pero puno ng galit na sabi nito. Walang nakasagot. Tahimik lang ang paligid. Masakit tanggapin pero yun ang realidad. Wala silang laban. Dahan-dahang napaupo ang tatay niya. Hawak ang ulo niya. Galit na galit siya. Pero wala siyang magawa. Samantalang si Bel ay umiiyak pa rin. Pero kahit papano ay ramdam niya ang yakap ng pamilya niya. Nandyan siya. At hindi siya nag-iisa. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit walang hustisya. May pamilya siya na handang damayan siya at sapat na muna yon para makabangon siya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, pinilit ni Bel na bumangon. Hindi pwedeng hanggang doon na lang ang buhay niya. Hindi pwedeng puro iyak at sakit na lang araw-araw. May batang umaasa sa kanya, kahit hindi pa ito ipinapanganak. At para sa batang yon ay kailangan niyang maging matatag. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Araw-araw ay dala niya ang bigat ng nangyari sa kanya, pero pilit niya pa ring tinatayong sarili niya. Gumigising siya ng maaga, tumutulong sa gawaing bahay, at pagkatapos noon ay lalabas para maghanap ng trabaho. Kahit saan siya magtanong, sa tindahan, karinderya, kahit sa maliit na negosyo sa bayan ay wala siyang mapala. "May experience ka ba?" Madalas itanong sa kanya. "Opo, kasambahay po ako dati," sagot niya. "Hanggang high school lang?" Sunod na tanong. "Opo." At doon pa lang ay ramdam na ni Bel ang sagot. "Pasensya na, wala kaming opening ngayon." Paulit-ulit niyang naririnig yon. Parang naging script na ng mga tinatanungan niya. Kahit anong pilit niya ay parang laging kulang. Kulang sa diploma, kulang sa experience, at kulang sa oportunidad. Minsan umuuwi siyang pagod na pagod, hindi lang sa lakad kundi sa disappointment. Pero kahit ganon ay hindi sumusuko si Bel. Hindi siya pwedeng sumuko. Isang hapon, habang nakaupo siya sa labas ng bahay nila, tahimik lang at nag-iisip kung saan pa siya pwedeng maghanap ng trabaho ay may lumapit sa kanya. "Bel?" Napatingin siya, si Aling Jonah yung kapitbahay nila. "Bakit parang ang lungkot mo?" Tanong nito. Ngumiti si Bel ng pilit. "Wala naman po." Umupo si Aling Jonah sa tabi niya. "Naghahanap ka pa rin ba ng trabaho?" Tumango siya.
Opo, kaso wala po talaga. Napabuntong hininga si Aling Jonah. Mahirap talaga ngayon, lalo na kung wala kang natapos. Tahimik lang si Belle. Saglit na natahimik si Aling Jonah na parang may iniisip. Tapos bigla itong nagsalita. Alam mo, may trabaho ako sa isang company sa bayan. Nagluluto ako doon para sa mga empleyado. Sabi nito. Napatingin si Belle. Ah, ganun po ba? Kaso minsan, hindi ko na kaya mag-isa. Lalo na pag maraming tao. Kailangan ko ng assistant kahit paminsan-minsan. Dagdag nito. Parang may kumislap na pag-asa sa mata ni Belle. Gusto mo bang sumama minsan? Extra lang, hindi pa regular. Pero at least may kita ka kahit papaano. Alok ni Aling Jonah. Hindi agad nakasagot si Belle. Parang gusto niyang umuo agad, pero naaalala niyang kalagayan niya. Aling Jonah, may kailangan po akong sabihin. Napatingin sa kanya ang matanda. Buntis po ako. Diretso na sabi ni Belle kahit medyo nahihiya. Tahimik na tinitigan siya ni Aling Jonah. Alam ko po na baka hindi niyo ako tanggapin dahil doon. Pero kailangan ko po talaga ng trabaho. Halos pakiusap ang tono na dagdag niya. Hindi agad nagsalita si Aling Jonah. Tinitigan lang siya na parang iniintindi ang sitwasyon niya. Hanggang sa napabuntong hininga ito. Bata ka pa, Belle. May halong awa sa boses na sabi nito. Napayuko si Belle. Opo. Anong nangyari? Tanong ni Aling Jonah. Hindi na niya ikinuwento lahat. Pero sapat nang sinabi niya para maintindihan nito ang pinagdaanan niya. Tahimik na nakinig si Aling Jonah hanggang sa matapos siya. Ang hirap na pinagdaanan mo. Napailing ito. Hindi na napigilan ni Belle ang luha niya. Pero nandito ka pa rin at lumalaban ka. Dagdag ni Aling Jonah. Tumango si Belle kahit umiiyak. Saglit na natahimik ang dalawa. Tapos biglang nagsalita si Aling Jonah. Kaya mo ba? Diretsong tanong nito. Napatingin si Belle. Po, yung trabaho. Hindi madali yon. Maaga, mainit, pagod. Tapos buntis ka pa. Paliwanag ni Aling Jonah. Hindi nagdalawang isip si Belle. Opo, kakayanin ko po. Matatag niyang sagot. Tinitigan siya ni Aling Jonah na parang sinusukat kung seryoso ba siya. Sigurado ka? Opo, kailangan ko po. Sige, subukan natin. Parang nabunutan ng tinik si Belle. Salamat po, Aling Jonah. Maraming salamat po. Halos hindi makapaniwala na sabi niya. Huwag ka muna magpasalamat. Magtrabaho ka muna ng maayos. Opo, gagawin ko po ang best ko. Bukas, sumama ka na sa akin. Maaga tayo aalis. Opo. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari ay nakaramdam si Belle ng konting pag-asa. Hindi man perpekto, hindi man sigurado, pero may simula. At minsan ay sapat na yon. Habang nakaupo si Belle ulit matapos umalis si Aling Jonah, ay napahawak siya sa tiyan niya. Lalaban tayo. Mahina niyang bulong. Kasi hindi na lang sarili niyang iniisip ngayon. Dalawa na sila. At para sa batang yon ay gagawin niya ang lahat. Kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal, hindi na siya yung dating si Belle na tahimik lang at natatakot. Unti-unti ay natututo na siyang lumaban at yun pa lang ang simula. Kinabukasan ay maaga palang gising na si Belle. Kahit kulang sa tulog ay pinilit niyang bumangon agad. Hindi siya pwedeng malate sa unang araw niya. Tahimik niyang inayos ang sarili niya. Nagsuot ng simpleng damit at bago umalis ay saglit siyang humawak sa tiyan niya. Lalaban tayo today Mahina niyang bulong. Paglabas niya ng bahay ay nando na si Aling Jonah. May daladalang bag at parang excited na pumasok. Ready ka na? Opo. Sumakay sila ng jeep papunta sa bayan. Habang nasa biyahe ay tahimik lang si Belle at nakatingin sa labas. Iniisip niya kung ano kayang mangyayari sa kanya sa loob ng kumpanya.
Hindi pa siya nakapasok sa ganong kalaking lugar dati. Pagdating nila ay halos mapanganga siya sa laki ng building. Malinis, maayos at halatang seryosong trabaho ng mga tao sa loob. Halika. Dumiretso muna sila sa HR. Medyo kabado si Belle habang nakatayo sa harap ng desk. Hawak ang bag niya. Visitor po, sabi ni Aling Jonah sa staff. Tiningnan siya ng HR sa kabinigan ng visitor pass. Isuot mo to lagi ha, bawal mawala. Opo, agad na isinabit sa leeg ang pass na sagot ni Belle. Pagkatapos nun ay dumiretso na sila sa kusina. Pagpasok pa lang ay ramdam na agad ni Belle ang init at ingay. May mga tao na naglalakad, nagpuputol ng gulay, nagluluto at may kanya-kanyang ginagawa. Parang ang bilis ng galaw ng lahat. Dito tayo. Tinuro nitong isang pwesto kung saan sila magpe-prepare. Assistant kita ngayon ha, sundan mo lang ako. Opo. Agad silang nagsimula. Naghiwa siya ng gulay, naglinis ng karne at sinunod lang niya ang instructions ni Aling Jonah. Kahit medyo naninibago si Belle ay nag-a-adjust naman agad siya. Sanay din naman siya sa kusina. Habang tumatagal ay medyo nawawala na ang kaba niya. Nakakasabay na siya kahit papano, pero bigla napansin niya na parang napahinto si Aling Jonah. Aling Jonah? Hindi ito agad sumagot. Napahawak lang ito sa ulo niya. Parang nahihilo ko. Kinabahan si Belle. Okay lang po kayo? Umiling si Jonah, tapos bigla itong napaupo. Kuya, patingin naman! Sigaw ni Belle sa ibang crew. Agad may lumapit. Anong nangyari? Parang nahihilo po siya, sagot ni Belle. Mabilis na nagkakagulong paligid. May kumuha ng tubig at may tumawag ng assistance. Kailangan na siyang dalhin sa emergency, sabi ng isa. Samahan niyo siya, dagdag pa ng isa. Agad nilang inalalayan si Aling Jonah palabas ng kusina. Belle, po, pasensya ka na. Okay lang po, ingat po kayo. Halatang nag-aalala na sagot ni Belle. Pagkalabas nila ay biglang tumahimik sa pwesto nila. Napatingin si Belle sa mga tao sa paligid, kaya medyo natataranta siya. Ate, ikaw na muna bahala, sabi ng isang crew. Po? Gulat na sagot niya. Nandiyan naman yung listahan ng menu. Dagdag nito sabay turo sa board. Kaya mo yan. Tulungan ka namin kung kailangan. Parang nanlaki ang mata ni Belle. Pero first time ko lang po. Okay lang yan. Putol ng isa. Mukha ka namang marunong. Sayang ang oras, may deadline tayo. Napatingin si Belle sa oras. Tama sila. Hindi pwedeng maghintay. At wala na siyang choice, huminga siya ng malalim. Kaya ko to. Kailangan ko to. Sa isip-isip niya. Sige po, sabi niya kahit kabado. Lumapit si Belle sa menu list. Sinuri niya kung anong lulutuin. May ulam, may side dishes at may sabaw. Buti na lang ay pamilyar siya sa karamihan. Simulan ko na po, sabi niya. At doon na nagsimula si Belle. Nag-init siya ng kawali, naganda ng mga sangkap at unti-unting sinunod ang mga steps sa isip niya. Kahit kinakabahan siya ay pinilit niyang mag-focus. Habang nagluluto siya, ay unti-unti ring bumalik ang confidence niya. Sanay siya sa ganon. Yun ang alam niya. Yun ang kaya niya. Minsan may lalapit na crew. Ate, tikman mo to, sabi ng isa. Tinuruan siya ng konting adjustments pero karamihan ay siya na ang gumagawa. Habang tumatagal ay parang nawawala ng kaba ni Belle. Napapalitan na ng focus at napapalitan na ng determination. Hindi niya namalaya ng oras. Hanggang sa unti-unti ay natapos niya ang mga kailangang lutuin. Napabuntong hininga si Belle. Tapos na, mahina niyang sabi. Lumapit ang ilang crew at tinikman ng pagkain. Uy, masarap ha? Sabi ng isa. Ang sarap nga. Dagdag pa ng isa. Napangiti si Belle ng konti. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng konting proud sa sarili niya. Kaya mo pala eh, sabi ng isa sabay tapik sa balikat niya. Salamat po, mahina niyang sagot. Pagkatapos noon ay inayos na nila ang pagkain para ihain.
Habang nakatayo si Belle sa gilid at pinapanood ang ginagawa ng iba, ay napahawak siya sa tiyan niya ulit. Kaya natin to. Kahit wala si Aling Jonah at kahit first time ni Belle ay kinaya niya. At sa simpleng araw na yon ay napatunayan niya sa sarili niya na kaya niyang tumayong mag-isa. Na kahit anong mangyari ay may kakayanan siya. At hindi na siya yung dating Belle na natatakot lang. Unti-unti na siyang lumalaban at sa bawat araw na dumadaan ay mas lalo siyang tumitibay. Kalagitnaan na ng pagpe-prepare ni Belle ng mga naluto nilang pagkain para sa kantin nang bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Maaga pa niya medyo ramdam na parang may hindi tama sa katawan niya, pero pinipilit niya lang tiisin. Sanay naman siya sa pagod kaya inisip niyang lilipas din. Pero sa mga oras na yon, habang inaayos niya ang tray ay may naamoy siya na ulam. Hindi naman panis, hindi naman kakaiba. Pero ewan niya ba, bigla na lang kumulo ang sikmura niya. Parang may umikot sa tiyan niya na hindi niya maipaliwanag. Napahinto si Belle. Ate, okay ka lang? Tanong ng isang crew. Opo, okay lang po. Sagot ni Belle pero halatang hindi siya okay. Biglang sumikip ang dibdib niya na parang gusto niyang masuka. CR lang po ko saglit. Mabilis niyang sabi. Agad siyang tumakbo papunta sa banyo sa loob ng kitchen. Pero pagdating niya ay may tao. Sandali lang. Sabi ng nasa loob. Wala na siyang time. Mas lalo nang sumama ang pakiramdam niya. Kaya napilitan si Belle na tumakbo palabas ng kitchen. Papunta sa banyo sa labas ng area. Habang naglalakad siya sa hallway ay hawak niya ang tiyan niya at pilit pinipigilan ng pagsusuka. Halos hindi na siya makatingin ng maayos sa dinadaanan niya hanggang sa may nabangga siya. Hey! Napaatras siya pero hindi niya agad napansin kung sinong nasa harap niya. Anong ginagawa mo dito? Matigas na tanong ng lalaki. Napatingin si Belle. Isang matangkad na lalaki, naka-formal na damit at halatang VIP. Malinis ang itsura, maayos at parang may power sa building na yon. Hindi alam ni Belle pero ito palang CEO ng company na si Felix Torres. At sa mga oras na yon ay wala nang paki si Belle kung sino siya. Kasi duwal na siya. Teka, sino ka? Napansin ang itsura ni Belle na tanong ni Felix. Hindi makasagot si Belle. Hawak niya lang ang bibig niya at pilit nagpipigil. Bakit wala kang pass? Napatingin sa leeg ni Belle na tanong ulit ng binata. Doon lang napansin ni Belle na wala ng visitor's pass niya. Nanlamig siya. Hindi niya alam kung saan niya nahulog. Paano ka nakapasok dito? Sumagot ka. Pero hindi na kaya ni Belle at hindi na niya napigilan. At sa isang iglap, nasukahan niya si Felix. Diretso sa suot nito. Nanlaki ang mata ni Felix. What the? Sigaw nito at napaatras agad. Tahimik ang paligid na parang tumigil ang mundo. Si Belle ay natulala. Hindi siya makagalaw at hindi siya makapaniwala sa nangyari. Are you serious? Galit na sabi ni Felix at halatang diring-dire at inis na inis. Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Nanginginig na sabi ni Belle pero hindi na nakinig si Felix. Guard! Malakas itong tawag. Ilang segundo lang ay may lumapit na guard. Ilabas mo to. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok dito. Galit pa rin na utos ni Felix. Sir, wait lang po. May kasama po ko. Pilit na paliwanag ni Belle pero hindi na siya pinansin ni Felix. Busy na ito sa paglinis ng sarili niya at halatang sobrang bad trip. Sir, pasensya na po talaga. Ulit ni Belle na halos maiyak na. Pero wala. Hindi na siya pinansin. Ma'am, labas na po tayo. Sabi ng guard na medyo maayos naman ang tono. Kuya, sandali lang po. May kasama po ako sa kitchen. Si Aling Jonah. Paliwanag niya. May pass po ba kayo? Tanong ng guard. Napayuko si Belle. Wala na po. Nahulog ko po ata. Napabuntong hininga ang guard. Ganito po kasi ma'am. Mahigpit po ang kumpanya. Hanggat wala kayong pass, hindi kayo pwedeng magstay sa loob. Pero kuya. Pasensya na po. Utos na rin ng boss. Dagdag nito.
Wala nang nagawa si Belle. Tahimik siyang sumunod palabas. Habang naglalakad siya papunta sa exit, ay ramdam niya ang bigat ng dibdib niya. Parang gusto niyang umiyak, pero pinipigilan niya. Ang dami niyang gustong sabihin. Ang dami niyang gustong ipaliwanag pero wala. Hindi siya nabigyan ng chance. Paglabas niya ng building ay doon siya tuluyang napahinto. Huminga siya ng malalim. Pero kasabay nun ay tumulo na ang luha niya. At hindi niya napigilan. Ang dami nang nangyari sa kanya tapos ganun pa. Pakiramdam ni Belle ay kahit anong pilit niyang bumangon, may mangyayari at mangyayari para lalo siyang ibagsak. Tahimik siyang naglakad papunta sa sakayan. Habang nasa jeep siya pauwi, ay nakatingin lang siya sa labas. Hindi niya napapansin ang paligid. Paulit-ulit sa isip niya yung nangyari. Nakakahiya, nakakababa ng sarili. Pero wala na siyang magagawa. Pagdating niya sa bahay, ay pinunasan niya agad ang mga mata niya. Ayaw niyang makita ng pamilya niya na umiiyak siya. Pagpasok niya, ay sinalubong siya ng nanay niya. Kumusta? Tanong nito. Ngumiti si Belle ng pilit. Ayos lang po. Napagod ka ba? Opo, konti lang. Hindi na siya nagkwento. Hindi niya sinabing nangyari. Ayaw niyang magdagdagan pa ang iniisip ng pamilya niya. Ayaw niyang mag-alala sila. Kaya tinago na lang niya ang lahat. Yung hiya, yung sakit, yung lungkot. At sa gabing yon ay tahimik na naman siyang umiyak. Mas mabigat kasi hindi lang siya nasaktan, napahiya pa siya. Kinabukasan ay hindi agad bumangon si Belle. Nakahiga lang siya at nakatitig sa kisame, habang ramdam pa rin niya yung hilo at bigat ng katawan niya. Bukod sa morning sickness na pabalik-balik, ay hindi rin nawawala sa isip niya yung nangyari sa kumpanya. Yung hiya, yung tingin sa kanya at yung galit ng lalaking nasukahan niya. Lahat yun ay parang paulit-ulit na bumabalik sa utak niya. Napabuntong hininga siya. Ano bang klaseng araw yun? Gusto na lang sana niyang magkulong sa kwarto buong araw. Ayaw niyang humarap sa kahit sino at ayaw niyang maalala ulit. Pero maya-maya ay narinig niya ang boses ng nanay niya sa labas. Belle, anak! Hindi siya agad sumagot. Belle, andito si Aling Jonah. Gusto kang makausap. Bigla siyang napabangon. Po? Medyo gulat niyang sabi. Tumayo si Belle kahit medyo nahihilo pa, saka inayos ang sarili. Paglabas niya ay nakita niya si Aling Jonah nakaupo sa bangko sa sala. Aling Jonah? Ngumiti ito. Uy, kamusta ka? Medyo nahiya si Belle. Pasensya na po talaga kahapon. Alika, labas tayo. Sabi ni Belle sabay tingin sa pamilya niya. Ayaw niyang marinig nila ang usapan. Ayaw niyang maalala ulit sa harap nila yung nangyari. Kaya lumabas sila sa may bakuran. Pagkalayo nila ay hindi na nagpatumpik-tumpik si Belle. Aling Jonah, pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya yung nangyari kahapon. Nahilo lang po talaga ako tapos tuloy-tuloy niyang paliwanag. Pero biglang natawa si Aling Jonah, kaya napatigil si Belle. Po? Nagtatakang tanong niya. Ay naku Belle, hindi yun ang pakay ko kaya ako nandito. Sabi ni Aling Jonah habang natatawa pa rin ng mahina. Mas lalong naguluhan si Belle. Oh, pinapabalik ka. Ano po? Nanlaki ang mata ni Belle. Yung CEO, gusto kanyang makilala. At magsusori daw siya sa'yo in person. Dagdag ni Aling Jonah. Parang hindi agad nag-sink in kay Belle yung sinabi ni Aling Jonah. Po? Ako? Tumango si Aling Jonah. Oo, ikaw. Hindi alam ni Belle kung matatakot ba siya o matutuwa. Pero bakit po? Basta, sumama ka na lang ulit sa akin. Huwag ka nang mag-overthink. Tahimik sandali si Belle. Tapos biglang kumabog ang dibdib niya. Hindi niya inaasahan yon. Akala niya'y tapos na ang lahat. Akala niya'y wala na siyang babalikan doon. Pero biglang pinapabalik siya. Huminga si Belle ng malalim. Sige po, sasama po ako. Pagkatapos noon ay nagmadali siya. Bumalik siya sa loob. Mabilis na nag-ayos at nagpalit ng maayos na damit kahit simple lang at sinuklay ang buhok niya.
Kahit kinakabahan ay may konting excitement din siyang nararamdaman. Pagdating nila sa company ay iba na ang pakiramdam ni Belle. Hindi na siya yung nahihiyang humarap. Pagpasok nila ay diretso na sila sa reception. Si Belle po, expected ni Sir Felix. Agad siyang pinapasok. Wala na siyang suot na visitor's pass that time. VIP guest daw? Lalong kinabahan si Belle. Habang naglalakad siya papunta sa office ng CEO, ay parang bumibilis ang tibok ng puso niya sa bawat hakbang. Hanggang sa makarating sila sa pinto. Go na! Huminga si Belle ng malalim, tapos kumatok. Come in. Boses mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto. Nandoon si Felix, nakaupo sa malaking desk at maayos pa rin ang itsura. Pero hindi galit ang mukha nito. Napayuko si Belle. Good morning po, mahina niyang sabi. Tumayo si Felix. Good morning. Kalmadong boses na sagot nito. Lumapit pa ito ng konti. I'm Felix Torres. Pakilala nito sabay abot ng kamay. Nag-alinlangan si Belle pero nakipagkamay din siya. Belle po. About yesterday. I owe you an apology. Nagulat si Belle. Pasensya na kung napagalitan kita agad. Mahigpit lang talaga kami dito, lalo na sa visitors. Food industry kasi. May mga samples, may safety protocols. Hindi pwedeng kung sino-sino lang nakakapasok. Tumango si Belle. Opo, naiintindihan ko po. At isa pa, nabigla lang din ako. Hindi naman kasi ako yung sink para sukahan, diba? Medyo napangiti ng konti na dagdag ni Felix. Medyo nahiya si Belle. Sorry po talaga. It's okay. Siguro nangyayari talaga yung mga ganyan kung minsan. Saglit na katahimikan. Tapos biglang naging seryoso si Felix. Actually, may gusto akong pag-usapan natin. Kinabahan ulit si Belle. Natikman ko yung niluto mo kahapon. Po? Magaling ka. At gusto kitang kunin bilang chef sa isa sa branches namin. Parang tumigil ulit ang mundo ni Belle. Po? Chef? Halos pabulong niyang tanong. Tumango si Felix. Diretso na. Wala nang training. Sir, ako po? Yes, you. Sir, may kailangan po kong sabihin. Pero bago pa makapagsalita si Belle ay napangiti si Felix ng bahagya. Alam ko na. Kinuwento ni Aling Jonah about your situation. Isa yun sa dahilan kung bakit gusto kitang tulungan. Pero hindi lang dahil doon, kasi magaling ka talaga. Hindi na napigilan ni Belle ang luha niya. Salamat po. Galingan mo lang habang maliit pa ang tiyan mo. Don't worry, may sous chefs ka. Hindi ka mahihirapan. Tumango si Belle na punong-puno ng pasasalamat. At syempre, may compensation ka na maayos. Hindi na alam ni Belle kung anong sasabihin. Sa dami ng nangyari sa kanya, ay ngayon lang ulit siya nakaramdam ng ganong klaseng pag-asa. Handa ka ba? Huminga si Belle ng malalim. Opo. Handa na po ako. Sagot niya ng buong-buong loob. Ngumiti si Felix. In that case, welcome to the team. Ngumiti si Belle kahit may luha sa mata niya. Nakipagkamay siya. At sa simpleng sandaling yon ay nagsimula ang bagong chapter ng buhay niya. Mas matatag, mas matapang. At hindi na siya yung dating si Belle na natatakot lang. Ngayon ay handa na siyang harapin ang lahat. Para sa sarili niya at para sa anak niya. Agad na nagsimula si Belle sa trabaho niya bilang chef sa branch na ibinigay sa kanya. Sa unay sobrang kaba niya. Kahit marunong siyang magluto ay iba pa rin kapag nasa professional kitchen ka na may oras, may standard at may expectation. Pero buti na lang ay mababait ang mga kasama niya. Yung mga sous chefs niya ay tinutulungan siya at hindi siya pinapahiya kapag may mali siyang nagagawa. Unti-unti ay nasanay din si Belle. Nakakasabay na siya sa bilis ng galaw sa kusina. Hindi na siya yung kinakabahang Belle na first day. Mas nagiging confident na siya. Lalo na kapag napupuri ang luto niya. Minsan ay may mga customer pa na nagtatanong kung sino ang chef at kapag nalalaman nilang si Belle ay napapangiti na lang siya ng mahina.
Pero bukod sa trabaho ay may isa pang bagay na unti-unting nagiging bahagi ng araw niya. Si Felix. Madalas itong pumunta sa branch kung saan naka-assign si Belle. Hindi naman araw-araw pero sapat na para mapansin ni Belle. Sa tuwing darating si Felix ay parang nag-iiba ang atmosphere. Lahat nagiging alert. Pero si Felix ay kalmado lang. Hindi siya yung boss na nakakatakot. Tahimik lang pero ramdam mo yung presence. Sa una ay medyo naiilang si Belle sa kanya. Naalala pa rin niya yung unang encounter nila. Yung nakakahiya na nasukahan niya ito. Pero habang tumatagal ay napapansin niya na iba si Felix. Kamusta ka? Tanong nito minsan habang nakatayo si Belle sa gilid ng kitchen. Okay lang po, sir. Hindi ka ba pagod? Kaya pa naman po. Good. Simple lang ang usapan nila sa umpisa. Kamustahan at konting tanong tungkol sa trabaho. Pero habang tumatagal ay mas humahabang usapan nila. Minsan habang break time ni Belle ay nakita niya si Felix na nakaupo sa isang table at tahimik lang. Belle, Sir? umupo ka muna. Medyo nag-alinlangan si Belle pero umupo rin. Hindi mo kailangan tawagin akong sir lagi. Felix na lang. Okay po, Felix. Ngumiti ang binata ng konti. Doon nagsimula yung mas casual nilang usapan. Taga saan ka? Dito lang po sa probinsya. Bakit ka nag-apply ng trabaho? Saglit na natahimik si Belle. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya ang totoo. Pero dahil sa tono ni Felix, parang ang dali mag-open. Kailangan ko po ng trabaho para sa baby ko. Tumango si Felix na parang naiintindihan. Hindi na ito nagtanong patungkol doon. Sa halip ay nagkwento naman ito. Alam mo, hindi rin madali yung buhay ko. Broken family kami. Hindi ko nga alam kung sino talaga yung tatay ko. Talaga po? Oo, pero hindi ko na rin hinanap. Bakit po? Ngumiti si Felix pero may konting lungkot sa mata nito. Kasi napuna naman ng mom ko lahat at hindi ko naramdaman na kulang ako. Kaya ikaw, huwag mong isipin na kulang ang anak mo. Kahit wala yung tatay, kung buo ka bilang nanay, sapat na yun. Parang tumama sa puso ni Belle yung mga sinabi ni Felix. Hindi niya namalayan na napapangiti na siya. Salamat po, Felix. Simula noon ay mas naging close sila. Minsan sabay silang nagkakape. Minsan ay nag-uusap lang habang break ni Belle. Hindi naman lagi mahabang usapan, pero sapat para makilala nila ang isa't isa. Napapansin ni Felix ang ugali ni Belle, kung gaano siya kabait sa mga kasama niya, kung gaano siya karespeto kahit kanino, at kung gaano siya kasipag sa trabaho. Hindi siya nagpapakita ng reklamo kahit pagod na. At para kay Felix ay iba yon. Hindi lang sa panlabas na itsura ni Belle maganda siya. May something sa kanya na bihira niyang makita. Simple pero totoo. Samantalang si Belle naman ay unti-unti ding napapansin ang ibang side ni Felix. Hindi lang siya yung boss na seryoso. May soft side din ito. Minsan ay nagbibiro pa. Minsan ay sweet sa mga simpleng bagay. Hindi ka pa ba kumakain? Later na po. Umiling si Felix. Kumain ka muna. Hindi ka pwedeng magtrabaho ng gutom. Simple lang pero ramdam ni Belle yung concern. Minsan pa, binigyan siya ni Felix ng juice. Para sa'yo. Salamat po. Medyo nahihiya na sagot ni Belle. Unti-unti ay nasasanay na si Belle sa presence ni Felix. Hindi na siya kinakabahan. Sa halip parang may comfort na siyang nararamdaman. Pero kahit ganon, ay alam ni Belle kung saan siya lulugar. Alam niya na boss niya si Felix at higit sa lahat ay may dala siyang responsibilidad. Kaya kahit may konting saya sa puso niya ay pinipigilan niya. Mas pinipili niyang mag-focus sa trabaho, sa anak niya at sa future nila. Pero hindi niya maitatanggi na sa bawat araw na magkasama sila ni Felix ay may unti-unting nabubuo. Isang koneksyon na hindi niya inaasahan. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. At kahit hindi pa niya ito mabigyan ng pangalan, ay alam ni Belle na iba na yon. Nagpatuloy si Belle sa trabaho niya kahit lumalaki na ang tiyan niya.
Hindi naman siya pinapabayaan sa kitchen. Nandun lagi yung mga kasama niya at syempre si Felix. Kahit busy ito bilang CEO, ay nagagawa pa rin itong sumilip sa branch kung saan siya naka-assign. Minsan saglit lang, minsan mas matagal. Pero okay na para makita ni Belle na hindi siya nag-iisa. Sa totoo lang ay hindi na ganun kabigat ang trabaho niya. May mga sous chefs na tumutulong sa kanya at si Felix mismo ay parang lagi siyang binabantayan. Simpleng tanong lang kung okay siya, kung kumain na ba siya at kung napagod ba siya. Pero para kay Belle ay malaking bagay na yon. Hindi lang niya inaamin, ganun din si Felix. Pareho silang may nararamdaman, pero walang gustong maunang magsabi. Siguro dahil pareho silang may pinagdadaanan. Siguro dahil natatakot silang masira kung anong meron sila. Pero kahit walang salita ay ramdam nila. Unti-unting nagbagong buhay ni Belle. Hindi na sila kapos sa bahay. Nakakabili na siya ng mga kailangan niya, pati ng mga gamit para sa baby niya. Hindi na siya yung dating Belle na umaasa lang. May sarili na siyang kinikita. May direksyon na ulit ang buhay niya. Hanggang sa umabot na sa 6 na buwan ang pagbubuntis niya. Mas lumalaki na ang tiyan niya at mas kailangan na niyang mag-ingat. Isang araw ay kinausap siya ni Felix. Belle, Po? I think it's time na magpahinga ka muna. Maternity leave. Ayoko nang mahirapan ka. Gusto kong siguraduhin na safe ka at yung baby. Pero kaya ko pa naman po. I know, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong ipilit. Don't worry, hindi ko kayo pababayaan. Ikaw at ang baby. Napatingin si Belle kay Felix. Hindi niya alam kung bakit pero ang gaan sa pakiramdam na marinig yon. Salamat po. Ngumiti si Felix. At doon nagsimula ang paghahanda niya para sa maternity leave. Dumating ang huling araw niya sa restaurant. Medyo mixed ang emotions niya. Masaya dahil makakapagpahinga siya, pero malungkot din dahil mamimiss niya ang trabaho at ang mga taong nakilala niya. Pagkatapos ng shift niya ay nilapitan siya ni Felix. Libre ka ba tonight? Opo. Dinner tayo. Sure ka? Hindi ka ba mahihiya na kasama ko? Malaki na tiyan ko. Baka isipin ng iba, ikaw na yung tatay. Napangiti si Felix. Why not? Natawa si Belle. Sige na nga. Pagdating nila sa restaurant ay maayos ang lugar at medyo sosyal. Medyo nanibago si Belle pero hindi niya pinahalata. Habang nakaupo sila ay nagpaalam si Felix. CR lang ako saglit. Sige. Habang wala si Felix ay tahimik lang si Belle at naglalaro sa phone niya. Hanggang sa may naramdaman siyang tumayo sa harap niya. Pag-angat niya ng tingin ay nanigas siya. Si Troy. Bigla itong sumulpot na may ngisi sa labi. Wow! Sosyal ka na pala ngayon. Hindi agad nakasagot si Belle. Tumakas ka lang pala para maganap ng bagong ama ng anak mo. May halong pangmamaliit na dagdag ni Troy. Ramdam ni Belle ang galit na unti-unting umaakyat sa dibdib niya. Anong plano mo? Gamitin yung bata para makahuthot? Tuloy-tuloy na sabi pa ng kaharap. Napakuyom ang kamao ni Belle. Dati iiyak lang siya, pero ngayon ay iba na. Hindi na siya yung dating Belle. Bigla siyang tumayo at isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Troy. Nanlaki ang mata nito. "Huwag mo kong maliitin!" Matapang na sabi ni Belle, kahit nanginginig ang boses niya. Nag-init ang ulo ni Troy. "Anong..." Akmang gaganti sana ito pero biglang may humawak sa kamay niya. Pareho silang napalingon, si Felix. Mahigpit ang hawak nito sa kamay ni Troy at seryosong muka. What are you trying to do with my fiancé? Malamig nitong tanong. Parang tumigil ang mundo ni Belle. Fiancé? Nagulat siya. Si Troy naman ay halatang nataranta. Sir Felix, wala po. Gusto ko lang po ng karapatan sa anak ko. Ako po nga man yan. Pilit bumabawi na dagdag nito. I know everything, so you don't have to act. Diretsong sagot nito. Nanahimik si Troy. Ako na magiging ama ng batang yan. At kikilalanin ko siya bilang akin.
Napatingin si Belle kay Felix at hindi makapaniwala. At kung guguluhin mo pa sila, kaya kong pabagsakin ang business ng mami mo. Sabi pa ni Felix na mas malamig ang tono. Nanlaki ang mata ni Troy. Alam niyang kayang gawin ni Felix yon. Sa takot ay umurong ito. Sige. Okay. Sabi nito sabay talikod at mabilis na umalis. Tumahimik ang paligid. Naiwan si Belle at Felix. Hindi pa man makapagsalita si Belle ay bigla siyang hinila ni Felix at hinalikan. Nagulat siya pero hindi siya nakapalag. Dahan-dahan ay naramdaman niya ang init ng yakap ni Felix. Belle. Niyakap siya ng mahigpit ng binata. Mahal kita. At mahal ko rin ang baby mo. Nanlaki ang mata ni Belle. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o matutuwa. Dahan-dahang lumuhod si Felix sa harap niya. Naglabas ito ng maliit na kahon. Binuksan at isang mamahaling singsing ang nasa loob. Belle, will you marry me? Parang tumigil ang mundo ni Belle. Sa paligid nila ay may mga taong nagbubulungan, may kumukuha ng video at may sumigaw ng yes. Pero si Belle ay nakatingin lang kay Felix. Luha ang dumadaloy sa mata niya. Sa dami ng pinagdaanan niya ay hindi niya inakala na aabot siya sa ganong moment. Oo. Mahina pero buong puso na sagot ni Belle. Oo. Ulit niya at mas malinaw na. Biglang nagsigawan ang mga tao sa paligid. Tumayo si Felix at isinuot ang singsing sa daliri ni Belle at muli ay nagtagpo ang kanilang mga labi. Sa pagkakataong yon ay parang nawala lahat ng sakit ng kahapon at ang natira na lang ay pag-ibig at panibagong simula. Isang buwan matapos ang proposal ay agad na ikinasal sina Belle at Felix sa isang bonggang seremonya na parang pangarap lang dati ni Belle. Punong-puno ng ilaw, bulaklak at saya ang paligid na parang buong mundong saksi sa bagong simula nila. Ilang buwan pa ang lumipas after wedding ay isinilang ni Belle ang isang malusog at gwapong sanggol na lalaki at ipinangalan nila ito kay Felix. Kahit hindi niya kadugo ay buong puso itong minahal ni Felix na parang sariling dugot laman. Lumipas sa mga taon ay lalo pang gumanda ang buhay nila. Hindi lang naging asawa si Belle, naging isa rin siyang matagumpay na boss ng sarili niyang food industry company. Mula sa pagiging kasambahay, ngayon siya na ang nagbibigay ng trabaho sa iba. Sa huli ay pinatunayan ng buhay ni Belle na kahit gaano kasakit ang pinagdaanan ay may pag-asa pa rin. Hindi hadlang ang nakaraan para makamit ang magandang bukas kung marunong kang lumaban at maniwala sa sarili mo.